Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Para sa mga gusto magpa-personal reading, kay Jing Tarot Reader na lang guys. Hindi kasi ako nagpa-personal reading, pero nagbibigay ako ng astrological reading. If you are interested, ayan, nakasale ako ngayon, 299. Doon na lang sa TikTok shop, no? Yung Evil Eye Bracelet, may kasama siyang astrological reading. Okay. Pero nakalagay doon, astrological reading, compatibility reading. Ayan. Pero kung wala ka namang gustong ipa-compatibility reading, ay yung astrology mo na lang, okay lang din naman. Okay. Feel free to ask question kung gusto mong mag-avail. Okay. Let's start. This is for the sign of water. Earth sign. Earth sign. Wait lang guys. Okay. Sinulat ko lang kasi baka mawala ako. Baka mawala ako sa reading. Makalimutan ko kung anong sign ito. Yeah, you do have your love makes the difference and spend quality time together. And you do have your love who you are. Okay. Tagal ko na hindi nagamit tong cards na to. I don't know why. It just, parang nag-flash lang sa akin na gamitin ko siya ngayon. So, maybe may messages para sa'yo dito. Basahin ko ha. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. And sumunod dito is listen and talk to each other. Okay, the way I see this might be you are currently, focusing sa sarili mo. Yung halaga mo, binibigay mo sa sarili yan. Pinapahalagan mo yung sarili mo. And you're trying to heal from the past. Kung ano man yung mga experiences mo in the past, pwedeng nagiging mas open ka doon sa person na kasama or kakonect or person na may relationship or connection, maybe even friends sa'yo. Nakikita natin yung pagbibigay mo ng time with them and yung pagbibigay din nila ng time nila sa'yo. Maybe if this is a past relationship, or if this is a relationship wherein nakaranas ng mga hindi magagandang experiences in the past, parang nandun yung pagbibigay or pagtutulungan sa bawat isa na maayos at ma-heal yung mga traumas or hindi magandang experiences sa relationship na ito. Okay? And you do have here love who you are. So you are currently loving yourself, giving the respect sa sarili mo, na tingin mo, deserve mo, kailangan mo. This is you. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. So, nagiging open ka lang sa kung ano yung ibibigay sa iyo ng universe. And I feel like you are guiding also yourself, no? Dito sa iba na may mga signs sa paligid nila, angel numbers, yung iba, no, inaalam talaga anong meaning yung angel number na yon. Yung iba, dreams, o anong ibig sabihin na itong panaginip ko na ito. Maybe you're searching or looking through the internet kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na yun, which is actually very helpful para sa'yo dahil naa-align ka din and nag-guide mo din ang sarili mo. And also yung iba sa inyo, maybe you are asking guidance through tarot reading. So, yung iba halos araw-araw na nanonood dyan. Ayan. So, maybe pag kailangan mo ng guidance, especially pag kailangan mo ng guidance, so ikaw na rin ito na tumutulong sa sarili mo na maitama, maiayos ang sarili mo at mapunta ka sa tamang direksyon. Okay? I'm so very happy doon sa energy mo na yun. So, ngayon, punta tayo sa person na kakonect mo. Sino ba tong person na kakonect mo? For the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, sino itong person na kakonect ni Earth sign? Hindi to para sa lahat guys ha. Okay.
Eto hindi ko 'to napansin kanina kung habang sina-shuffle ko siya, nakaganito na ba siya or what? Or maybe, I don't know, I'll just get this na lang as an extra message kasi hindi ko naman naramdaman na energy ng person mo yun, but rather an extra message for you. Okay. Okay, you do have your honesty is essential. And you do have here love endures. Okay. And meron tayong bottom of the deck na nakalagay, focus on love. Okay. So, nakikita natin, the more na nagiging honest ka sa person na ito, I feel like may honesty. Hindi ko pa nararamdaman na both, but one of you ay nagiging honest pagdating sa connection. This could be your person or ikaw na might be parang wala na akong dapat ikahiya eh. Parang ganun. Yun yung energy. Na parang wala na akong dapat ikahiya eh. Sasabihin ko na lang kung ano dapat kong sabihin. And dahil dito sa pagiging honest, no? Dito sa if this is you na nagiging honest sa sarili mo or sa person na ito, kahit pa paano nakakatulong ka maintindihan ng person na ito kung ano yung nasa isip mo and kung ano yung mag-work, etc. I feel like this person is naiintindihan niya or nagkakaroon ng understanding pagdating sa buhay, sa mundo, and might be malaki ang naitutulong mo regarding doon. Okay? Nakikita natin yung connection na ito na nagiging mas grounded siya because of that. And there's this energy na kahit hindi nagsasalita or nakikipag sabihin na natin hindi pa niya na i-open up sa'yo yung mga bagay na gusto niyang i-open up sa'yo. There's this energy na nakikinig siya sa kung ano yung sinasabi mo or sasabihin mo. Okay? And this person is, dahil doon sa words or sa way mo na pakikipag-communicate, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. You're giving this person strength, no? Leo energy na harapin or maging honest din sa'yo. Okay? So, lalo na yung iba sa inyo, if you have already opened up your heart dito sa person na ito, and parang iniisip mo, ayoko na, hindi na ako nahihiya, sasabihin ko na kung ano dapat ko sabihin, etc. And there's this energy na yung person na ito, nagkakaroon din naman siya ng lakas ng loob na sabihin sa'yo yung mga nasa isipan niya, nasa puso niya, etc. And you do have your turn on your heart light, reflect on a time when you experience love. And this person, pwedeng sa connection na ito, you're trying to, may pataasan pa rin ng ego. But then, I feel like nagiging pakitang tao lang yun. Deep inside, there's this openness na i-accept kung ano man ang meron sa connection ninyo. Okay? So, let's move on. Ano yung mga emotions ninyo sa isa't isa ng tao nito. Spirit guides, angel guides for the sign of earth sign. Okay, emotions sa isa't isa. Receiving with love and appreciation. Speak the language of love. Wow. Demonstrate love. And you do have here, I love you. Wow. I love you. Actually, nagpapakita ito kanina sa akin. Sa visualizations ko, yung itong musical instrument, which is, this is a harp. No? Yung, ang tawag dito, parang, usually siya, makikita mo siya, yung mga pinapatugtog ng mga angels, Yeah. Ito siya, yung nasa likod mismo ng card. Pero, actually, ang plano ko is, after ko ilatag yung card mo, sasabihin ko sana siya, pero nagpakita rin pala siya din talaga. And this is the harp. And mamaya sasabihin ko yung meaning noon, anong ibig sabihin nun, para sa
iyo or sa connection ninyo. So, anyway, kukuha na rin ako ng cards para sa side ng person mo. You do have your forgiveness at the bottom of the deck. Okay. Rest and relaxation. Embrace your emotions. And you do have here the union of hearts. Wow, this is very beautiful. Okay. Dito muna ako sa side mo. Wait lang. Okay, the way I see this, you are open, no? Na kung ano man yung mare-receive mo dito sa person na ito. And maybe you see this person as a friend or kapatid, or maybe, you know, maybe may nakikita ka sa kanya na part of your family member. Kung hindi man yung itsura niya mismo is pwedeng yung way niya ng pagsasalita or yung way niya ng pag-iisip. Kumbaga, pwedeng nasasabi mo sa kanya, maybe kung hindi man ngayon in the past, o para kang yung tatay ko kung mag-isip, para kang yung kapatid ko, ganito, etc. And, pwedeng yung iba, may nahahawigan ka din. Kasi yung iba, this could be a twin flame connection. I don't know. It feels like a twin flame connection. I can see twins here. Dito, we do speak the language of love. And for me, this is a twin flame card. And yun nga, emotion mo para dito sa person na to is just, you are just showing or ikaw ito na nagiging open ka sa person na ito. You're telling this person how you feel with the I love you. Pwedeng nababanggit mo sa kanya yung emotions mo talaga. Nagiging open ka doon. And hindi ka naman, I don't see you na nag-e-expect ka in return. Nagawin niya rin yun, sabihin niya rin yun, etc. Hindi ko nakikita nag-e-expect ka. But rather, kung ano lang yung mga gusto mong i-express, ini-express mo na to, and you're no longer hiding anything, or, you know, hindi ka na para itago kung ano man yung mga bagay na nasa isip mo, emosyon mo. It's easy for you na i-express ito sa kanya with a lot of compassion. And maybe dahil medyo mataas na rin yung kaalaman mo with regards to spirituality, yung iba sa inyo, pwedeng nakakatulong yun para maging original ka, 'di ba? Maging totoo ka sa sarili mo, you know? And you do have here demonstrating your love. Yeah, you're just showing or telling this person how you feel and speak the language of love. Yeah, a lot of speaking and talking na may kinalaman sa emotions mo towards this person. You're being open, which is actually mas nag-work out ang connection pagka ganun, kaysa pag itinatago, kaysa pag pinipigilan ang sarili. Kasi mas yung person na to, although may spiritual connection sa inyo, kailangan niya rin kasing maunawaan kung ano laman ang isipan mo, emotions mo, etc. Diba? You do have here receive with love and appreciation. Yeah, you're learning to appreciate kung ano meron sa connection ninyo. Kahit wala siyang masyadong ginagawa or whatsoever, pwedeng na-appreciate mo kung ano siya, anong parte niya sa buhay mo. 'Di ba? Kung ano siyang, anong papel niya. Okay? Maybe this person, nakikita mo na yung papel niya sa buhay mo is to change you, to transform you, 'di ba? Pero pwedeng marami ka ring natutunan or nakita na kahalagahan ng tao na ito sa buhay mo. You do have your rest and relaxation is essential. This is the side ng person mo. A lot of dreams actually. I see this as a dreams. Lagi kanya napapanaginipan, lagi kanya naiisip, and hindi niya yun ine-expect actually. Hindi niya akalain na ganito yung mangyayari sa connection ninyo. And sa ngayon hindi pa niya mai-open up maybe ang kanyang sarili sa'yo, or maybe hindi pa niya maipasabi sa'yo or maibigay sa'yo yung atensyon na ibinibigay mo sa kanya. Maybe because this person is busy, or maybe I can see competition. So iba sa inyo, may ibang nagiging competition dito sa connection ninyo, kaya hindi niya maipalabas or maipakita itong kanyang kagustuhan or yung pagiging aggressive niya talaga.
sa connection ninyo, na nandun yung kagustuhan niya. Pwedeng mataas din kasi ang ego at pride nitong person nito. But, your person is learning how to, actually, more like yung life purpose, pwedeng unti-unti niya nauunawaan, or things about life, unti-unti niya nauunawaan dahil sa pinapakita mo or sa sinasabi mo. Okay? Medyo nag-i-increase ngayon ang imagination nitong person nito, and a lot of imagination na may kinalaman sa'yo. You do have the union of hearts. So, this person wants union, and pwedeng nagkakaroon ng spiritual union sa kanya ngayon. Yun nga, kaya nga pwedeng lumalabas ka sa panaginip niya, dahil especially if you're dealing with the twin flame. So, pwedeng mas napapadalas yung panaginip niya sa'yo. And maybe in the past, pinagdaanan mo na rin ito. Okay, yung iba hanggang ngayon, pinagdaanan mo yan. Pero in the past, maybe pinagdaanan mo na ito. And you already knew that time how it feels like, no? And maybe I can see the word fusion. Okay? And hindi kasi ako masyadong magaling sa sa electrical. Pero ang alam ko kasi is that in order for a light bulb, no, to work, parang may dalawang wire dyan na dapat, for example, 'di ba, yung light bulb, parang alam ko dapat nakakonekta yun doon sa magkabilang ends niya. And then there's this two wires na required or kailangan gamitin para mag-work yung na yan, yung light bulb na yan. So I feel like this connection is that yung ginagawa mo ngayon is like tinatransfer mo, or yun nga, yung way mo na pakikipag-communicate dito sa person na to, kahit paano may mga natututunan siya. And tinatransfer mo sa kanya yung mga knowledge mo, kaalaman mo, etc. And in a way, pwedeng unti-unti niya nauunawaan. And soon enough, I feel like there's this malapit nang mabuo sa connection na ito, and it is something big. It is something big, no? You do have here forgiveness, and be in the present and dream of the future. Yeah. And then this is talking about dreams. Ayan. So, this person wants to say, like, maybe sorry. Nakakita tayo dito with the forgiveness. Gusto niya mag-sorry because maybe hindi niya mailabas ang mga nasa isip niya or emotions niya agad-agad. Because of, yung mga pwedeng may kinalaman nga sa binanggit ko kanina, everyday life, or maybe if there's another person or people, situation na nagiging dahilan kung bakit hindi niya mai-open ito. But this person wants to say sorry for that. And what will happen in the future sa connection na ito? Ano ang future for you and this person? You don't ever be in the present. Forgiveness is here. Consider your foundation. Okay. The only thing that is real is love. Actions speak loudly. Be authentic and choose love. Okay. Bottom of the deck is the like attract likes. Oh, wow. Ito gusto ko to, no? There's a possibility na kahit may pagkakalayo sa inyo ng person na ito, because you're just living, yun sa future mo, you're just living that future. Na parang yung present mo ngayon, parang kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, yun na lang muna ang pagfo-focusan ko. And in the future, ganon pa rin ang ginagawa mo.
Kung ano nangyayari sa akin ngayon, ito muna ang pagfufokusan ko. You are not pushing yung connection na ito na mag-grow or kung ano man mangyari, whatever, no? You are just expressing yourself to the world, and you are just allowing the world na makuha or mabigay sa'yo yung mga bagay na para talaga sa'yo. Okay? Hindi ko nakikita na pinupush mo or pinipilit mo ang connection. Hindi ko nakikita na ikaw ay, yung parang nagiging obsessed sa connection mo with this person, but rather nakakita tayo ng communication, better communication, and at the same time, parang nagiging open ka lang. Okay? Consider your foundation. Pagdating sa iyong stability, I can see a lot of actually magandang news with regards to home, house, family, finances. Okay? Nakakita tayo ng ano tawag dito? Some of your dreams are about to happen. Kasi hindi lang isa eh. Maybe 2 to 3 of your dreams in the past, pangarap mo, gusto mo, ayan, pwedeng mangyari siya. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng sasakyan, gusto mong magkaroon ng bahay, or what. This is something big. This is like something na pangarap mo lang noon, dreams mo lang noon na pwedeng mailagay or mapunta sa realidad. And nakakita tayo ng mga material na bagay doon. So, maybe yung iba hindi naman ganun kalaki, pero gusto ko lang magkaroon ng cellphone, any kind of cellphone, basta gusto ko magkaroon ng cellphone, pwedeng magkaroon ng katotohanan yun. And then you do have here, the only thing that is real is love. So, this is your person thinking about you non-stop. So, pwedeng, alam mo yun, pwedeng maging malakas ang effect nitong pag-iisip sa'yo sa way ng pakikipag-connect nitong person na ito. This person nakita ko ng action sa kanya na pwedeng kasi hindi niya na kinakaya yung pag-iisip eh. And, this person will choose you na in the future. Pipiliin ka niya. O, diba? Maganda yung message kasi, diba? Parang pipiliin ka niya. Kahit anong mangyari sa connection ninyo, ikaw ang pipiliin niya. And you do have your be authentic, be real and true to who you are and how you feel. So this person will accept the connection, and soon enough pwedeng siya naman ang mag-open up or magsabi ng totoo sa'yo. Especially you do have your like attract like. Sabi ko nga, kung ano yung ino-open mo, yun din ang babalik sa'yo. Okay, so thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.